Sorry, hindi ko pala nasagot yung tools na needed para sa isang aspiring freelancer. Ito yung mga essential tools na dapat marunong ka. Calendar. Google Calendar tsaka Calendly pag-aralan mo. Next, communication, Skype, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, kung ano pa mang ginagamit ng client mo. Kailangan meron kang document editor sa PC mo. WPS is actually a free version of Microsoft Office, so pwede mo i-try yan. Task management app, so marami yan. Ang marunong ako ay ito. So, ang mga, ito Trello, ito ClickUp, ito ay, ito, Asana. Yan yung pinakang main tool ko sa lahat ng tasks ko. Ito ay Podio. So, next naman, kung ikaw ay mahilig sa creative, so video editor, mag-aral ka kahit isa dyan. Sony Vegas Pro 17 yung gamit ko, okay na siya for the vlogs. And then, photo editor, kahit alin dyan, na pwede mong i-download kahit sa computer mo. Workstation essentials, ito depende na to sa ginagawa mo sa buhay ha, but let me show you my workstation. Wala nang linis-linises. Okay. Headset stand, feeling ko importante yan. Ito ginagamit ko sa live. Ring light kapag madalas kayo nagmi-meeting. And then, books pagka matutulog na ako. Ito naman yung feeling ko talaga, kailangan na meron tayong ganito. Kasi sinasalo niyo yung lahat ng kalat ng nakalipas. Pagkatapos, naka-dual monitor ako because I do video editing. I also do graphics. Books na paborito ko para pagpagod na ako sa buhay, bumabalik lang ako sa mga nakalipas na alaala. Ano pa ba mga, huwag nyo nalang pansinin nyo, iba yung nakikita dyan. Tubig, very important. iPad, kung nagpe-present ako. Kay Mr. naman, naka-dual monitor din siya. So, ito yung workstation niya. Vape, pinakang importante sa lahat. Salamin. What else? Patugtog. At saka kalat talaga. Yan lang talaga yung essential ng mga freelancer. Hindi mo kailangan ng aesthetics na aesthetics. Depende sa'yo kung ano yung magiging needs mo in terms of like physical na setup mo. Kung saan ka mas magiging productive. Ito kasi yung pinakang productive na version ko. So far is yung kung ano lang yung ginagamit ko everyday, yun lang yung nasa station ko. Tsaka madalas, ang workstation talaga ng freelancer ay makalat. Tapos lilinisin mo na lang siya pagkatapos na ikaw mag-work. Ultimately, yung physical or digital na kakailanganin mong tools will depend on the role na makukuha mo sa client mo. You don't necessarily have to have like high-end, lalo na kung magsisimula ka pa lang. Magsimula ka muna sa kung ano lang yung kailangan mo, and then pagka marami ka ng pera, marami ka ng dollars, saka ka mag-upgrade. Okay. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home, follow from my work from home chismis. Bye!